I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hello universe, it's me again. Shout out sa inyo mga kababayan. But anyway, mayroon tayong upload videos dito. Ayun, ito na po yung mga result, no? Kahit yung iba dyan, alam na siguro nila. But anyway, mga kababayan, siyempre, kailangan natin i-updates din. Hindi lang po ang isang political content creator, dapat kami lahat. So, dahil dito, ito po yung nakuha nilang investigasyon. Ika nga, ito po yung result ng kanilang investigasyon, o baka mas may malalim pang investigasyon sa susunod ng mga araw. But siyempre ito talaga si Yusek Cabral, napakayaman pala rin pala ito mga kababayan. So I think pagpunta niya sa Baguio, baka na-stress siya ng gusto niya magpahinga doon, no? So yung hotel na yun mga kababayan, ayun ba yun? Ayun hotel ay pag-aari niya pala. Wow, no? Sa isang investigasyon, sa pagsusuri ng mga kapulisan, yung nahulog na sinasabi nga baka mabudol, di ba? Baka hindi po si Yusek Cabral, pero ang katotohanan sinabi ni Secretary Remulla. Basahin natin maya-maya konti. Unahin natin dito. ILG Hotel na tinuluyan ni Cabral, dati niyang pag-aari ibininta kay Eric Yap. What? Talaga? Wow, galing naman. So, ibig sabihin, konektado sila. At ibig sabihin, magkakilala talaga sila ng buo. At alam din po natin, ito si Eric Yap, kaibigan ni Pulong to. At alam din po natin, si Yusek Cabral, siya ang nag-confirm na mayroong 51 billion si Pulong Duterte. Ngayon, i-connect nyo sa dots. Well, anyway, diretso para kompleto detalyado. Today is December, na guys, 2021. Dahil madaling araw, of course. Alam niyo naman ako mga kababayan, mahilig talaga ako mag-research or magbasa. Dati umanong may pagmamayari ni dating Department of Public Works Highway, DPWH Undersecretary Maria Cabral, ang hotel sa Benguet na tinuluyan niya bago masawi, ayon kay Interior Secretary Remulla. Ayun Sinabi ni Remulla na ibininta ni Cabral ang hotel noong 2025 sa isang nagngangalang Eric Yap. Hala guys, kailan lang siguro na ito dahil issue na po yung flood control. Di ba? Nako. So sabi dito mga kababayan, ayan nakita kasi namin na yung Ayon Hotel kung saan siya tumira ay pag-aari ni Yusek Cabral hanggang 2025, pero bininta niya noong 2025 sa isang nagngangalang Eric Yap, ani ni Remulla, sa panayam niya sa DCMM nitong Sabado. Wow. Alam po natin si Eric Yap, isyong pagnanakaw din. Abangan natin. Sabi, di ba, may makukulong. Naunahan siya na Diskaya, ngayon nakulong na. Doon magpapasko sa Cebu. Doon nakakulong si Diskaya guys sa Cebu. Alam niyo, para siyang kawawa talaga. Ako naman naawa ako, may pusong mamon kasi ako maunawain, pero in a way of yun guys, yung act ng isang tao, yung reaksyon ng tao, no? Pero yung pagnanakaw, hindi ako naawa doon, kailangan managot, no? Sa itsura ba, parang basang sisim na, gets nyo ba ang ibig sabihin? So, dahil dito, malinaw niya na may relasyon sa negosyo sina Cabral at Yap. Yan ang sinasabi natin diba? Connect, diba guys? Sabi ko, connect the dots. Diba? Connect the dots. Lalo't dumaan din umano sa opisina ni Cabral ang proyekto ng rock knitting sa Tuba, Benguet, kung saan si Yap ang supplier at contractor. Iyon ang sinasabi natin. Diba? Ang lakas talaga ng koneksyon ni Cabral
sa mga congressman. Hindi naman lahat. Tulad ni Eric Yap. You see? Ang tanong, bakit? Wow. It is evident na may relasyon sila ni Eric Yap business-wise. Wow. It is evident na yung mga paglagi ng mga rock knitting na yun, yun sa ay dumaan sa opisina ni Yusek Cabral at it is evident na ang supplier at contractor ng rock knitting ay si Eric Yap. Woo! So, somehow, where is a relationship? Dagdag pa niya. Ayan ang sinasabi ko. Ay, connect na dots nga, guys. Di ba? Oh, nako. Grabe. Intindi. Pero pag may foul play sa pagkamatay niya, maaring, well, kayo na po mag-isip mga bes. Sabi dito, samantala, naglabas ng ang korte ng search warrant laban sa naturang hotel upang makakuha ng mga ebidensya matapos tumanggi ang pamumuno ng magbibigay ng access sa CCTV footage at iba pang dokumento kaugnay ng pananatili ni Cabral sa hotel. Ang mahirap baka sinira na nila yung yung CCTV, guys. May mga style na ganyan eh. Ay nako. So dahil dito mga kababayan, ito po yung sinabi ni Senator Trillanes. Naku po, natatawa ako talaga sa kanya. Bakit kanyo? Kasi talagang nakakatuwa si Senator Trillanes. Kahit sabihin mo dilawan yan, pero nagtatrabaho pa siya para lang kumbaga mapanagot itong mga sangkot sa mga kalukuhan, di ba? Kahit hindi siya opisyal ng gobyerno, pero kumikilos siya, guys, no? Okay lang yun. Siyempre, kapwa natin Pilipino, magtutulungan, di ba? Ito sabi. Yung sinabi na Abante News Online, ang pagkamatay ni Yusek Cabral, mga kababayan, ito, no foul play. Inihang ni Department of the Interior and Local Government, DILG Secretary John Vic Remulla, na walang palatandaan ng foul play sa labi ni dating Department of Public Works and Highways DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral. Wala daw foul play mga bes, pero the investigation not yet done. Okay? So we will wait guys sa mga results. Di ba? Ayan the autopsy and crime scenes investigations assures no foul play, no gunshot wounds, no ligator marks, no stab wounds that is caused by blunt force trauma. Agoy. So, ibig sabihin guys, nagpakamatay siya. Hindi niya nakaya yung stress. Ang mali lang kasi ng driver na to. Hindi niya kasi kinukumpronta, baga kinausap, ma'am. Dapat gawan ngayon ng solusyon. Hindi po yung gumawa ng hindi maganda. Parang tipong ganun dating. Diba? Wala iniwan niya pa doon. Sira ulo din dapat hindi niya na iniwan. Dahil once na nakita mo stress na stress yung tao, hindi mo na dapat iwanan yun, guys. But anyway, maiwan nga natin saglit yan. Doon sila daw, walang daw. Sabi ng driver, doon sila nag-check-in sa Aeon Hotel. So, ibig sabihin, mga ilang oras sila doon. Ang tanong, sinong kasama niya nag-check-in? Yung driver? Ito guys, parang ko lang, haka ko lang naman. Diba? Check-in sila. Siyempre, ibig sabihin, ng driver, natutulog din doon. Sa ibang kwarto siguro. Diba? So, dahil dyan, mga kababayan, ito, ang sinabi ni Senator Trillanes. So, sinabi ni Senator Trillanes, guys, tahasan niyang sinabi. Wow. Grabe na ito. Totoo yun. Wala sang pasabi-sabi, basta direct to the point. Sabi niya dito, mga kababayan, pinunterya ni dating Senator Sonny Trillanes, the 4th Davao City District Representative Pulong Duterte matapos masawi si dating Department of Public Works and Highway Yusek Catalina Cabral. Wow. Diba? Yan. Wow. Grabe, no?
Oo. Ito pa yung sinabi, guys. So, yun mga kababayan, Trillanes, kinalag kasi pulong sa isyu ni Cabral. Nga, di ba? Ano yun? 51 billion. Oo. Kaya matapang talaga ito si Trillanes. Talagang niyang pinupunterya si Pulong Duterte. Sabi po dito, guys, pinunterya ni dating Senator Sani Trillanes, the 4th si Davao City 1st District, Pulong, matapos masawi si dating Department of Works and Highway, DPWH Yusek Catalina Cabral. Ang ganda pa naman ang pangalan niya, CZ. The latest Facebook post ni Trillanes nitong Sabado, December 20, binalikan niya ang pagkukumpirma ni Cabral sa 51 billion insertion ni Davao insertion ni Duterte sa nasasakupan nito. Wala namang asenso diba? Baka umasenso yung bulsa. Si Yusek Cabral ang nag-confirm ng 51 billion insertion ni Pulong Duterte sa data sa Davao City. Ito na ang pinakamalaking halaga na nakurakot ukol sa isyu ng flood control agay. Hindi pa sumipot si Pulong sa ICI, kaya halatang may tinatago. Halatang may tinatago, loko talaga ito. So yun mga kababayan, ano po ang kapalagayan nyo? Balita, ayan na. So yun mga kababayan, ano po ang masasabi nyo? Kayo na pong balang mumusga. See you again on my next upload. Bye and mabusk. God bless Philippines, mga beswa.